Iginiit ng Makabayan Bloc na ang umugong na pagdiretsyo sa COMELEC ng panukalang batas na RBH7 o Economic Chacha ay indikasyon umano ng pagbabaliwala sa Senado. Samantala, handa naman raw tanggapin ito ng Komisyon ng Halalan pero kailangan munang pag-aralang mabuti ang panukala. Yan ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Patuloy na nangangalampag ang Makabayan Bloc para kontrahen ang isinusulong na RBH7 o ang Economic Provision ng 1987 Constitution. Hindi pa rin kasi nila matanggap na ganoon na lamang kabilis na naipasa ito sa Kamara. Hindi tayo naive doon sa ano ang mga implications ng ginawang mga hakbang para itulak ang charter change. Tingin natin forum shopping ang nangyayari dahil inaprobahan last year ang Constitutional Convention na pamamaraan, pero nung hindi nagko-cooperate ang Senado, ang ginawa naman ay politicians' initiative, di umano'y people's initiative. Marindi nilang tinututulan ang pagdiretso ng naturang panukalang batas sa COMELEC dahil mali umano ang prosesong ito na tila na baliwala ang Senado. Sa sinasabi ni Majority Leader na pag natapos na yung RBH dito sa House of Representatives ay maaring dalhin na ito sa COMELEC. So ano ba yung implication nito? Mababaliwala yung whatever na ginagawa sa Senate. May agam-agam tayo na kapag idiretso sa COMELEC, talaga namang dapat questionin yung naging proseso. Kapag sinabi na enough na ang 3/4 at ang Kongreso, ang lower house, ay unilaterally nagdesisyon ng ganito. Sa tingin po namin mali, hindi wasto ang proseso na gano'n. Pero agad namang pinabulaanan ito ni House Deputy Majority Leader Representative Jude Asidre. We've already fulfilled our mandate. We have passed the bill, the RBH. We have passed the resolution and we have already forwarded it to the Senate. Anya, alam din naman nila na talagang kailangang dumaan ito sa Senado. At bilang bicameral body, kailangang pagdesisyonan ito ng dalawang kapulungan. I have full trust in their capacity to convince their peers in the upper house, knowing that as the resolution number 7 actually states, na this is something that will be good for the country. Giit ni Asidre, agad sanang maaksyonan ito ng Senado lalo't nalalapit na ang midterm elections. Nang sa gayon ay tuluyan na itong maisabatas. Samantala, handa naman daw ang Commission on Elections na tanggapin ito sakaling idiretso ng Kongreso sa kanila ang nasabing panukalang batas. Sila kasi ang magsasagawa ng plebisito para pagbotohan ng taong bayan. Ang COMELEC will always perform its duty or duties in accordance with the Constitution. So kung ano yan, pag-aaralan natin ng masinsinan yan. Hindi naman karakaraka mo kaagad na didesisyonan yan. Pero paliwanag ng COMELEC, pag-aaralan din nilang mabuti ang kanilang mga hakbang patungkol sa pag-amyenda nitong economic provisions. Dumistansya naman si COMELEC Chairman George Garcia kung sakaling hiwalay ang botohan ng Kongreso at Senado patungkol sa panukala. Ayaw muna namin magpadala doon sa issue na yan. Kasi nga, masyadong premature sapagkat hindi naman pinapadala pa sa atin. Napakahirap kasi sa aming responsibilidad nakaata yung pag-interpret, whether jointly or separately. Siguro, we'll just cross the bridge when we get there. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.